Gary Payton II pumirma na sa Warriors. Reunion kay Kevin Durant, lumalakas na naman ang posibilidad na mangyari. At trade proposal na magdadala kay Curry sa Boston nilabas na. Mga ka-Dub Nation, opisyal na ang pagbabalik ng isa sa paboritong defensive specialist ng Dub Nation. Matapos ang ilang linggong espekulasyon, ibinalik na ng Golden State Warriors si Gary Payton II. Ayon kay ESPN insider Shams Charania, nagkasundo ang magkabilang panig sa isang 1-year contract na magdadala kay GP2 pabalik sa Bay Area para sa kanyang ikapitong season kasama ang Warriors. Ayon kay Shams Charania, pumirma na si Gary Payton II ng isang taong kontrata upang muling magsuot ng Warriors jersey. Hindi na ito sorpresa sa maraming fans dahil matagal nang may ulat na parehong interesado ang Warriors at si GP2 sa isang reunion. Ngayon, opisyal na itong nangyari. Hindi maikakaila ang naging ambag ni Gary Payton II sa 2022 NBA Championship ng Warriors. Sa kanyang elite perimeter defense, energy, hustle plays at kakayahang bantayan ang pinakamahuhusay na guards ng kalaban, naging isa siya sa pinakamahalagang role players ng Golden State. Bagamat hindi siya pangunahing scorer, napakalaki ng kanyang epekto sa depensa at momentum ng koponan. Career high season bago ang reunion. Noong nakaraang season, nagtala si GP2 ng 7.5 points per game, career high, 73 regular season games. Ipinakita niyang kaya pa rin niyang maging mahalagang bahagi ng rotation sa kabila ng kanyang edad at injury history. Sa pagbabalik ni Gary Payton II, mas lumalalim ang bench ng Golden State. Makakatulong siya bilang elite perimeter defender energy player mula sa bench veteran leader pamilyar na piraso sa sistema ni Steve Kerr. Habang hinihintay pa ang ganap na pagbabalik ni Jimmy Butler mula sa injury, maaring maging malaking tulong si GP2 sa depensa ng Warriors sa unang bahagi ng season. Bagamat mahalagang reunion ito, mayroon pa ring natitirang roster spots ang Warriors. Ibig sabihin, posible pang magdagdag ang Golden State ng isa o dalawa pang veteran players bago magsimula ang training camp. Ang pinaka-importanting takeaway ay opisyal nang bumalik si Gary Payton II sa Golden State Warriors sa pamamagitan ng isang taong kontrata, ayon kay Shams Charania. Isa itong pamilyar at ligtas na hakbang para sa Warriors na muling nagdagdag ng isa sa kanilang pinakamahusay na defensive role players habang patuloy silang naghahanap ng paraan upang suportahan sina Stephen Curry at Draymond Green sa darating na season. At ngayon, buhay na naman ang usapin tungkol sa posibleng pagbabalik ni Kevin Durant sa Golden State Warriors. Lumabas ang panibagong ulat na nagsasabing hindi pa rin isinasara ng Golden State ang posibilidad na muling pagsamahin sina Stephen Curry at Kevin Durant. Ayon kay Brett Siegel ng Clutch Points, hindi pa tuluyang isinusuko ng Warriors ang ideya na maibalik si Kevin Durant sa Bay Area. Ayon sa kanyang ulat, handang tanggapin ni na Warriors owner Joe Lacob at ng organisasyon si Durant kung sakaling magkaroon muli ng pagkakataon. Gayunpaman, wala pang aktibong trade negotiations sa ngayon. Isa pa lamang itong sitwasyong patuloy nilang binabantayan. Sa kasalukuyan, miyembro si Kevin Durant ng Houston Rockets na inaasahang lalaban para sa kampyonato ngayong season. Ngunit kung hindi maging matagumpay ang kanilang kampanya o mabigo silang makipagsabayan sa Western Conference, maaaring muling magkaroon ng usapan tungkol sa kinabukasan ni Durant. Kung mangyari iyon, isa raw ang Warriors sa mga koponang maaaring muling sumubok na kunin ang two-time Finals MVP. Sa kabila ng maraming balita tungkol sa LeBron sweepstakes, sinabi ni head coach Steve Kerr na hindi niya kailanman naramdamang seryoso ang posibilidad na mapunta si LeBron sa Warriors. Ayon kay Kerr, mas malaki lamang ang naging usapan sa media kaysa sa aktwal na nangyayari sa likod ng eksena. Ipinapakita nito na kahit maraming lumabas na ulat, hindi ganoon kalapit ang Warriors sa pagkuha kay James. Sa kasalukuyan, inaasahang papasok ang Warriors sa bagong season kasama ang kanilang pangunahing core, Stephen Curry, Jimmy Butler, na nagpapagaling pa mula sa ACL injury, Draymond Green, Kristaps Porzingis. Habang naghihintay sa pagbabalik ni Butler, patuloy namang babantayan ng Warriors ang anumang oportunidad na maaaring magdala ng isa pang superstar sa Bay Area. At isa sa pinakamalaking pangalan na maaaring maging available sa hinaharap ay si Kevin Durant. Ang pinaka-importanting takeaway ay, sa ngayon, wala pang trade talks sa pagitan ng Warriors at Rockets. Ang ulat ay nagsasabing hindi pa lamang isinasara ng Golden State ang posibilidad ng reunion kung sakaling magbago ang sitwasyon ni Kevin Durant sa Houston. Ibig sabihin, isa pa lamang itong potensyal na senaryo at hindi pa isang nalalapit na trade.
At ngayon, isang napakalaking trade proposal ang muling gumugulo sa NBA. Habang patuloy na nahihirapan ang Golden State Warriors na magdagdag ng superstar sa tabi ni Stephen Curry, may isang bagong prediction na nagmumungkahi ng isang mega trade na magpapadala kay Curry sa Boston Celtics kapalit ng 9-time All-Star na si Paul George at ilang future draft picks. Pero gaano nga ba ito kaposible? Ayon sa trade proposal ni Zach Buckley ng Bleacher Report, ito ang posibleng maging package. Boston Celtics ang makakakuha ng Stephen Curry. Golden State Warriors ang makakakuha ng Paul George. Chris Sinak Jr., 2027 first round pick, 2031 first round pick, 2032 pick swap. Isa lamang itong hypothetical trade proposal at hindi aktwal na usapan ng dalawang koponan. Lumalakas ang mga espekulasyon dahil sa tahimik na off-season ng Warriors. Matapos mabigong makuha sina LeBron James at iba pang superstar, halos walang malaking pagbabago sa roster ng Golden State. Dahil dito, may ilang analyst na naniniwalang dapat ng pag-isipan ni Curry ang kanyang kinabukasan. Isa na rito si Kendrick Perkins na nagsabing panahon na para pag-isipan ni Curry ang kanyang exit strategy dahil ilang taon nang hindi nagiging tunay na title contender ang Warriors. Kung mangyari ang trade, makakakuha ang Golden State ng isang veteranong scorer sa katauhan ni Paul George, isang batang prospect na si Chris Sinak Jr., dalawang future first-round picks, isang future pick swap. Makakatulong ito kung magdedesisyon ang Warriors na simulan ang paghahanda para sa buhay pagkatapos ng Curry era. Kung mapunta si Curry sa Celtics, mabubuo ang isa sa pinakamapanganib na tandem sa NBA kasama si Jason Tatum. Ang kombinasyon ng elite shooting ni Curry at all-around game ni Tatum ay maaaring gawing isa sa pinakamalalakas na koponan sa Eastern Conference ang Boston. Sa ngayon, napakaliit ng posibilidad na mangyari ito. Sa mga naunang ulat ngayong off-season, sinabi ng NBA insider na Brett Siegel na hindi kailanman humiling ng trade si Stephen Curry. Hindi rin kailanman pinag-isipan ng Warriors na i-trade siya. Parehong kampo ay nais pang magkasundo sa contract extension. Ibig sabihin, bagamat maraming analyst ang gumagawa ng trade proposals, wala pang indikasyon na gusto ng Warriors o ni Curry na maghiwalay. Ang pinakaimportanteng takeaway ay ang trade proposal na magpapadala kay Stephen Curry sa Boston Celtics kapalit ni Paul George at mga draft picks ay isang prediction lamang mula sa Bleacher Report. Sa kasalukuyan, wala pang ulat na nakikipag-usap ang Warriors sa Celtics tungkol sa ganitong trade at nananatiling committed si Curry sa Golden State ayon sa mga kamakailang ulat. Mga Kadab Nation, kayo ba? Kung kayo ang Warriors, tatanggapin ba ninyo ang package na ito para kay Stephen Curry? O naniniwala ba kayong dapat manatili si Curry sa Golden State hanggang sa kanyang pagre-retiro? Comment ang inyong opinyon at huwag kalimutang mag-like, subscribe at click ang notification bell para sa pinakabagong Warriors at NBA updates. Peace out!